Hi guys, good morning. Papasok na naman tayo sa 8 hours na trabaho ngayon. And bago tayo pumasok sa trabaho, meron akong reaction video dito. Ayan, nakalagay dito. Sandali, babasahin ko. Sabi niya, ano daw? Hindi daw niya kinakausap or binibigyan niya ng silent treatment yung asawa niyang lalaki. Kasi hindi daw siya mabilhan ng DJI Osmo Pocket 3. Samantalang mas mura daw dun sa country nila yung DJI Osmo Pocket 3. See, ito yung sinasabi ko sa mga kababaihan. Okay? Kaya sinasabi ko na magkaroon ka ng sarili mong pera. You know? Kaya nga ako nagtatrabaho para mabili ko yung lahat ng mga gusto ko. Kasi ayaw kong dumepende sa lalaki. Mahirap dumepende sa lalaki. Mahirap na yung gusto mo at kailangan mo, hihingin mo pa sa lalaki. Alam mo yung how awkward that is? Na manghingi ka ng isang bagay sa isang lalaki, you know, para lamang sa yung gusto mo. Okay, maswerte ka kung bigyan ka ng lalaki. Meron kasing lalaki talaga na super galante talaga. Yes, hindi problema sa kanya ang pera. Bibigyan ka niya talaga ng lahat ng gusto mo. Yes. Pero kung hindi ka makatagpo ng ganung lalaki is mahirap. Okay? Mahirap pa rin yung ganun na talagang nakadepende ka sa ibang tao. Mas maganda talaga na kahit ikaw ay babae, you know, kumita ka pa rin ng sarili mong pera. Not just for mabibili mo yung gusto mo. Yes, isa na dun, syempre. Pero para na rin sa'yo. Para na rin sa iyong future. Kasi you'll never know what will happen in the future. Okay? Kasi basta mahirap i-asa ang buhay sa iba. Kaya ako ay always talaga na nagtatrabaho ako at nag-iipon ng pera. Yes, marunong talaga ako sa pera ko. Well, in my younger years, hindi talaga. Hindi ako marunong sa pera noon. Nung kabataan ko, sabi ko nga, mahilig ako magbibili ng mga walang kwentang bagay. At gusto ko nung bata pa ako, nung kabataan ko, dami ko ng white hair. Lahat ng klase ng sapatos, kailangan meron ako. Lahat ng klase at kulay ng bag, sa buong isang linggo, kailangan meron ako. Iba-iba talaga yun. Ganun ako ka-materialistic noon. I mean, material pa rin hanggang ngayon, pero hindi ganun kadami. Yun talagang kailangan ko lang talaga yung binibili ko or sometimes yung gusto ko, pero hindi ganun kadami na. Yung parang halos wala ng tigil. Yes. Control pa rin hanggang ngayon and budget pa rin hanggang ngayon. Yes. Ito ang sabi ko sa inyo ha, matutunan ng mga babae, ikaw bilang babae, matutunan mo na magkaroon ka ng sarili mong pera. Magtrabaho ka, lalo na kung bata ka pa, kabataan mo pa. Magtrabaho ka, mag-ipon, kumita ng pera. Paglaanan mo yung sarili mo. Mahirap kasi na umasa ka sa ibang lalaki. Hindi mo masasabi. Kasi sabi ko lalo na ikaw, magmasid ka sa sarili mong buhay. Okay? Tingnan mo yung sitwasyon mo. Kung madali ba para sa iyo na umasa sa ibang lalaki, then that's fine. Okay? Kung madali ba para sa iyo, yun bang partner mo, yun bang asawa mo is wala kang problema sa pera, meron kasi mga lalaki talaga na wala ka talagang problema sa pera. Yung walang reklamo, meron talagang ganun, sabi ko sa inyo, merong ganung lalaki na wala kang problema sa pera. Lahat ng gustuhin mo, lahat ng gastusin mo, lahat ng gawin mo sa pera, walang tanong, walang ano. Basta ang kanya is, my money is also your money too. Merong ganung lalaki talaga, yes. Wala kang problema sa pera. Pero meron ding lalaki na sobrang bigat sa pera, sabi ko sa inyo. Iba't iba ang klase ng lalaki. Kung tatanungin nyo, ang dami ng klase ng lalaki. Yun nga, isa na yun yung sabi ko sa inyo, yung super galante, walang problema sa pera. Pangalawa na dun is yung sobrang bigat naman sa pera. Kahit mapera siya, pero sobrang bigat naman. Hindi mo, anong tawag dito? Hindi mo maramdaman na may pera siya. Hindi mo maramdaman na dahil, anong tawag dito, hindi mo maramdaman yung sabi niya na my money is also your money. Hindi mo maramdaman yun. Mas ramdam mo yung hirap at bigat ng sitwasyon. Yung parang mas ramdam mo yung takot, yung nervyos kapag gumastos ka. Dahil isipin mo na baka may sabihin siya sa paggastos mo. Merong ganung lalaki. Meron namang lalaki na talagang bibigyan ka lang ng allowance or budget. O ito ang pera mo, ganyan. Ito ang panggastos mo. Let's say, bibigyan ka lang ng $200 a month. So, oh Lord, $200 is not enough. Girl, count that, okay? Calculate that in 1 month. Well, you say
Calculate that in 1 year, okay? Kung bibigyan ka lang ng $200 every month, magkano yun sa isang taon, okay? 2,400 lang in 1 year, Diyos ko Lord. Might as well, magtrabaho ka na lamang, at kumita ng sarili mong pera para mas maramdaman mo yung buhay, okay? Mas maramdaman mo yung gusto mong buhay. Kasi mahirap yung ganun, iasap mo yung ganung buhay. Yung sitwasyon mo sa ganun, ang hirap ng girl, sabi ko sa inyo, kung hindi kayo marunong magmasid sa buhay nyo at kung hindi nyo nararamdaman yung ganung sitwasyon, girl, pag-aralan nyo. Kasi sabi ko sa inyo, mahirap. At lalo na kapag tumigil ka na sa trabaho at you're totally depending on him sa lahat ng bagay, Diyos ko, mas lalong mahirap ang buhay. Kaya sabi ko sa inyo, girl, magtrabaho kayo, magkaroon kayo ng pangarap sa buhay nyo. Magtrabaho, mag-ipon, magkaroon ng sariling pera. Sabi ko nga, lalo na doon sa mga nakakaranas ng ganyan, okay? Sa mga merong asawa or partner na hindi ka ganun ka, anong tawag doon? Kagalante sa pera or kaayos yung takbo ng pera sa iyong buhay. Yes. Doon mo lalong paghahandaan yung buhay mo. Magtrabaho, mag-ipon. Magkaroon ka ng goal para sa sarili mo. Kasi sabi ko sa inyo, mahirap yung ganong sitwasyon. Kung sa inyo magtrabaho kayo, magkaroon kayo ng sarili nyong ipon, okay? Mag-open kayo ng sarili nyong bangko at magsimula na kayong mag-ipon, magtrabaho, mag-ipon, habang malakas pa kayo at bata pa kayo. Para pagdating ng panahon na, gusto mong magpalit ng klase ng buhay na gusto mo, you can always change. Pwede kang magpalit ng buhay na gusto mo anytime you want. Okay? Dahil meron kang magiging option sa buhay mo at magkakaroon ka ng option sa buhay mo. Dahil nga meron kang sarili mong pera, may sarili kang ipon. Kung ayaw mo na ng ganong sitwasyon, you can always change that. Pwede kang umalis sa ganong sitwasyon. Hindi mo na gusto yung ganong sitwasyon sa buhay ng asawa mo, ng partner mo, then you can go. Pwede kang umalis, okay? Lalo na kung nagawa mo na ng paraan, kinausap mo na siya, sinabihan mo na siya ng mga himutok mo, pero walang nangyari, ganun pa rin. Then, it's time for you to make a move, Ikaw ang pipili ng desisyon sa buhay mo. Kasi sabi ko nga, kung ano man yung buhay na meron ka ngayon, ikaw ang pumili nun. Ikaw ang nagdesisyon nun, okay? Kaya, meron kang choice, magkakaroon ka ng choice one day sa buhay mo. Kaya sabi ko sa inyo, pag nagkaroon kayo ng pagsusumikap sa buhay nyo, nagtrabaho kayo, nag-ipon kayo, nagpundar kayo para sa sarili nyo, naglaan kayo ng para sa sarili nyo, sabi ko sa inyo, magiging magaan ang buhay. Pero pag wala kayong ginawa, sabi ko sa inyo, magiging mabigat ang buhay. Okay? Kaya choose wisely. Okay? Kaya ako yung taong parati talaga ako na madiskarte talaga ako sa buhay. Bata pa lang ako, ay always talaga na parati ako nakakahanap ng paraan para kumita ng pera, para kumita ng sariling pera. Kasi yan ang una kong natuklasan sa sarili ko nung bata pa ako, na mas maganda meron kang sarili mong pera. Yes, napakadali nang meron kang sariling pera. Kasi lahat ng gusto at kailangan mo sa buhay mo, pwede mong mabili nang hindi mo iaasa. At na-discover ko rin na napakahirap pala na umasa sa ibang tao. Napakahirap nun. Iasa mo yung kinabukasan mo sa ibang tao. Napakahirap nun. Yes, talagang kaya in my younger years talaga nung bata pa ako. At ito naman ang kahirapan sa akin dahil nga ako'y parating merong yung magaling ako sa pagkita ng pera, 'di ba? Yung parati ako maparaan sa pagkita ng pera. So parang ang tingin sa akin ng lalaki, ng mga na-attract sa akin na lalaki is parang ako yung magiging provider, parang ganun. My God. Yun. Yun naman ang kamalian sa akin. Parang na-attract sa akin na yung lalaking gusto ako ang maging provider. Yun. And ayoko naman ng ganun. Kaya nga nung madiscover ko rin na kung ganun din lang ang gusto ng lalaki sa akin is ayoko na, no? Wag na lang. Mabuti pang mag-isa na lang. Yun. Kesa naman ako pa yung gagawin niyang niya, yung parang provider niya. 'Di ba? Hindi man ako basta, ang hirap ng ganun. Hindi ko kaya yung ganung buhay. Unless siguro is siya yung nag-aalaga ng anak namin, then why not? There's, anong tawag doon? Yung mga parang condition, magandang condition, kumbaga. Kung halimbawa ay siya naman na nag-aalaga ng anak namin, kumbaga, yes, sure, pwede kang mag-taong bahay. Kung maliit pa yung anak namin at kailangan na mag-aalaga, then yes,
puwedeng ikaw is maging ako yung provider tapos ikaw na lang magtaong bahay pero mag-aalaga ka ng anak natin. Pero kung hindi at wala ka na namang ginagawa, oh my God, tapos ikaw ay parang buhay binata pa sa buhay mo, ay Diyos ko, do'n ako na-aano talaga, do'n ako na-stress. Ayoko ng gano'n. Kaya sabi ko, no, ayoko ng gano'ng buhay. Kaya I will make that change, babaguhin ko yung buhay ko. Ayoko ng gano'n. So yeah. Kaya nang lumaki ako, nagtuloy-tuloy yung buhay na sabi ko, mas maganda talaga yung meron ka sariling pera, sariling ipon. Kasi pag meron kang sarili mong pera, sabi ko nga, magagawa mo yung lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Magkakaroon ka ng maraming options sa buhay mo. Mabibili mo yung mga bagay na gusto mong bilhin. Not just because, yun nga, materialistic ka, pero yung feeling ba, yung pakiramdam na gusto mong bumili ng ganito, ganyan, pero hindi mo magawa kasi nga nakaasa ka dun sa asawa mo or sa partner mo. Maghihintay ka pa ng sahod niya or maghihintay ka pa na pumayag siya sa gusto mo. Ang hirap nung ganun, girl. Eto, kagaya nito, nahihirapan siya. Gusto niyang bumili ng DJI Osmo Pocket 3 pero hindi niya magawa kahit may trabaho naman siya. I don't get it. Kung may trabaho ka, then bakit hindi mo bilhin? May pera ka, sarili mo, may trabaho ka, kumikita ka ng sarili mong pera, pag ipunan mo, bilhin mo. Huwag mo nang intayin yung asawa mo na yung approval ng asawa mo kung gusto mong bilhin yun, di ba? See, dapat magkaroon ka rin ng sarili mong desisyon. At ito rin ang sinasabi ko sa inyo. Pag meron ka sarili mong pera at sarili mong ipon, magkakaroon ka ng sarili mong desisyon sa buhay. Okay? Ikaw yung magdidesisyon sa buhay mo, hindi ang ibang tao. So, yun. Sabi ko nga, kapag ikaw ay walang pera, wala ding ipon, at nakadepende ka sa ibang tao, your choices and your decision will be depend on dun sa taong aasahan mo. Sabi ko sa inyo, girl. At mahirap yung ganun, sabi ko sa inyo, kung na-experience niyo yung ganyang buhay, ako hindi yan, hindi maganda para sa akin. Hindi ko yung gusto para sa akin. Kaya nga talagang ginawa ko talaga ito, nagtrabaho talaga ako at nagsumikap sa sarili ko at naglaan ng para sa sarili ko. Kaya hindi ganun kahirap ang buhay para sa akin. Lahat ng gusto ko, naiibigay ko para sa sarili ko, pati sa anak ko. Lahat ng naisin ko, nagagawa ko, nabibili ko dahil meron akong trabaho at meron akong sarili kong pera. Yun, hindi ko kailangan manghingi sa ibang tao, hindi ko kailangan dumepende sa ibang tao, at hindi ko kailangan umasa sa ibang tao or maghintay sa ibang tao na bigyan ako ng ganito ganyan or maghintay ako na bigyan ako ng ganito ganyan. And tapos pag dumating yung time na bibigyan na ako ng ganito ganyan, pero hindi yun yung gusto ko. Dahil may gusto akong akin, pero ayaw niya nun kasi hindi yun ang gusto niya. See? You see my point? Kapag meron ka sarili mong pera, mabibili mo ko naman yung gusto mo at kailangan mo. Yun talagang gusto mo ang mabibili mo at magagawa mo. Kasi kung hindi, sabi ko sa inyo, pag ibang tao, sila yung magdidesisyon para sa'yo. Gusto mo ba ng ganong buhay? Unless yun ang gusto mong buhay, then that's up to you. Pero kung hindi, you can make a change. Okay? Alright, papasok na ako sa trabaho. Bye!